Yes, galing pa kami sa Jollibee. Tapos so mama ni Jollibee. Tapos sumama ni Jollibee yun eh. Yung sabi ng pala. Isa tag na sir sa wish practice ito kasi crush yun. Mga 21 na bayad na kami sa hindi pa lang nagbayad. Ayun po, ayun matangkad to ba? Ayun sumatangkad. Yes, the height difference is different. This is not before gisahin. Kukulog before gisahin. Naudo po ako. This is us before kami igisa ng panel. Oh my God, so fresh! So, before igisa ng panel. Sige na ulit pindot ng galon. We are having lunch. Because we have got Sige, pa-shit pa niya. We're launching the outer space. Launching the outer space. Kasama din ni kuya mo. Muna pigilan. Sa'yo na kuya na. Ang lamig ko, iba-iba talaga po. Mahuli kang loob mo sa iba. Bawal talaga. Bawal sa kapitbahay namin. Ano? Taga-playlist niya. Parang niya. Isang kuya. Uy! Heart niya, sorry. Si John. Yeah, musig heart niya. So, heart na, nag-eaten soup. Ay! Aret? Gusto french fries kaya, tapos so, babae. Nasa limot ng mga french fries. Kinakalson. Pag may stick ito, so ido na ako mag-share. Ilaw din. Ew. Pati papini ko yung pag-asa ka mo. Puro kaya dyan, tapuro dyan na. Wala kasi hindi naman siya. Mga Duwa naman dyan, hindi ka naman kilala. John Michael pa to. Wow! Ready na. Uy, ba't? Amo naman na. Hindi, mabaga. Amo naman na. Aywa. May kaunting at sa card ka. Hindi ka makadahan. Hindi ako sa katabi ni Ron. Sabi ako sa'yo. Ano? Bakit di mo lang sa akin tayo? Uy, sa video. Kama na kaya. Nagililit ka na. Ngayon siya. Mawaraan ako sa magaling mo yung mga tigilin doon. Naglalag ng cellphone mo.
microplastics from the water. And meron po kami yung magnet po, siya po yung na-capture ng parafluids na nahabot niya na po yung microplastics. Since yung parafluids and microplastics, they are different in size, mas maliit po sila. And dahil po klaro nga po, klaro na yan na mas magiging easy po yung collection sa handle. So, ito yung ano vacuum device. Alin yung ano, yung device na So, pwede mo bang explain paano siya, So, dito po, may ano po kami yung dito po yung pump na ito. Siya po yung malagay ng microcontaminated water pasilin pa dito sa chamber. And ito naman po, another pump naman po, siya naman po yung malagay ng ferrofluids pasilin na po in the chamber. And after na po malagay po lahat, i-mix po siya ng mini turbine for like 10 minutes po or 3 minutes po. Tapos, pag na-mix niya na po, parang nag-clump na po yung mga, or naghalo-halo na po yung ferrofluids and microplastic. Manually po siyang i-dispense by twisting this thing po. Tapos, ako. And pag, ano na po yan, is mahalo na po yung tubig. And yung mga magnets na naka-mount po dito, sila po yung nakakulat ng ferrofluids. then yung water. So ito, ano lang siya, like, applicable lang siya for kukuha ka ng sample. So hindi siya pwede gamitin like sa TV actual. So, ano siya, hindi na. Ano siyang ano, use for identification. So, di ba ito microplastic as in hindi pa rin, definitely. But there are ano kasi, types of microplastic. Yan ba yung nakalang nila? But there are ano kasi, microplastic as in super so, kinonsider nyo ba siya na like to check na doon, meron kami nakuha mo nito. But I think ano to, ito bang ano na ito, itong ano to, like, kayo na mismo yung ano to. Pero ano ba din? Kasi, ano ba din? Not visible at yung mga nalilito. So, paano nyo ginawa yung data collection to test the efficacy of this one? Ano na po, tignan niyo po yung water gun po sa device na yan. And after po, yung result po na water, pagwan mo po sa sala. Pagkasing niyo po siya, gamit po yung spectrophotometer, which is, pig-measure niya po kung yung parang na-absorb na light na yan po naman sa water sample para maaraman niyo po kung paano po kalinig or ka-clear yung water. So, ang result po naman ay kaso po, ano may lang po. Imbis po na, ang expected na po ang absorbance rate, dapat po mababa. Pag absorbance rate, na-absorb na po yung light, dapat po, nadikit lang po yung Absorbance rate ng ano? ng water sample. Yung na-absorb din ng water. We did 2 formulations po. So, yung first formulation, ang ratio ito is 1:2. Parang 15 grams of iron oxide and 30 ml of palm oil. And sa second naman po,
20 grams and 40 ml naman po. Ayan. So, every formulation po, may 3 trials or 3 replicates po kami kada formulation. So, doon may napunakuha yung dito kung ano na mas effective na gamitin para sa device. And doon po sa part na yun, para dumandas po kami nagkulang kasi duwa lang po ang na-test. Duwa lang po ang nagiging formulation except yung i-try mo po yung iba pang formulation na mas makakatawag po kami para mas maging accurate or efficient yung results po kami. So, kasi your study is like very relevant. Hindi lang siya nagtatapos sa robotics, but also in environmental conservation. But have you ever parang di nyo ba siya gustong i-try, like kukuha kayo ng sample from the sa labas, like sa dagat, sa Ang problem lang po, di po kami nakakalap. May po kami aram na doon na pag ano ba kaya sa mga ilog, sa mga dagat. Ano na po siyang maray, di na po siya parang, di po maaram sa microplastic bound of power. ano po? Di po maaram sa microplastic bound of power. Ayun nga, yun nga yung like pwedeng maging significant dun sa atin. Like, pwede siyang gamitin to know if a certain area has microplastic. Kasi alam niyo naman na microplastic siya bad effects sa mga microplastic. So, sa tingin nyo, pwede ba kayo makarating sa point na you can use this as indicator of water health or sa health ng katubigan by filtering or sa pag-test yung presence sa microplastic. Hindi ko po, Dep. Pag identify po ang microplastic. Actually, masakit niya po talaga may identify na kasi pagpatas request, then niya po na-identify kung ano yung microplastic. Tapos kung ano po yung plastic. So, And sa bilang po kayo, microplastic lang po talaga yung formulation po na ginagawa, yung mga nakamount po din na devices or modules, specifically for removing microplastic. Also, if hindi natin siya magagamit or sa actual na kuha tayo ng sample, ano yung application nito? Ano yung magiging application nito na para maging useful sa community? Since po hindi po pa lang po, sa list lang po siya. Siguro po mga MTES review yung idea lang for that. Pwede po siyang magamit para maging po yung dako lang device or dako lang equipment na nakatambot sa sakal sa microplastic. Since po baga sa mga filtering systems o mga darakulang filtering systems, ang mga plastic sarang kalabot na sa mga darakulang ate, tapos yung mga salit natin, siguro po pwede po makatapin yung device para mahalin po yung mga So, ano yung limitation ng device? Ang problem po is yung sa ferrofluids po, yung oil. Kasi pag testing mo po, nakakapadakol po sa absorbent or parang nakakapasilig sa tubig is yung oil. Nawawalan po yung oil. Instead yung, kaya di po siya, doon na marami kung pira po talaga microplastic na nagiging hindrance po yung oil. Pag nag-mix na talaga siya sa microplastic na siya, masakit na siya. But, what are your future plans with this device? Sana pa po sila yung problem is yung turbine po na nagamit. And sa pump po, kasi yung pump po sa dit lang siya and kadalasan, buhay niya po yung pump and parang salisalit lang po ang sa tubig. And kadalasan po, nasa-stack po duman yung ibang microplastics po. Kaya po nasakatan siya maglaro ng tubig, yung tubig. And ang problem lang po sa turbine, kulang yung voltage na na-apply which is 5 volts lang. Dapat po higher po doon para mas maging makasupport sa tubig. So, and lastly po, dapat po, dakol talaga yung magnet na ilagay para yung pag-capture ng ferrofluid, effective talaga sa maray. And dapat po. So, future plans? Like after this, ano pa yung plan niyo for this? I-dispose nyo na ba ito? Mo lang, pumunta po talaga dun sa service na yun. What improvements pang nahiling doon pwede pa? Magnets and yung turbine. Yun lang. Siguro sa pag-ano din, like, baka meron mga other way na
it's always, kasi sabi niya nahihirapan mag-edit. So baka meron kang like, ibang alternative para madaling yung mindset. Overall, siya, maganda, very relevant. Batay din yung congratulations. Yung unang tayo ni Kay Pangalawa.